Alam nyo ba kung saan napupunta ang mga basura na kung saan-saan lang natin tinatapon? Yung tapon dito, tapon doon. Yung nakasanayan natin na alam naman natin mali. Oo, we are just talking dun sa nahol na ano nating basura. Sa estero pa lang. Not to mention yung sa mga pumping stations, sa drainage at saka sa ano natin, mga laterals. Meron ding nakukuhang basura doon. Welcome to the MMDA. Kwentong Kalsada. Meet the Metro Manila Development Authority, Flood Control and Sewerage Management Office. Director Mark Navarro. Meron tayong mga programa na tinatawag natin Bayanihan sa Estero Program. Maaari niyo po bang i-share sa ating mga viewers, ano po ba itong tinatawag natin bayanihan na programa ng MMDA? Una, ang talagang adikain ng bayanihan sa estero ay linisin yung ating mga waterways, yung estero specifically. Yes. Because nakita ng ating chairman na ito talagang isa sa major problem ng ating bahay. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Gabriel Go at narito na naman po tayo sa isa pang episode natin ng Kwentong Kalsada, the MMDA Podcast. Bago magsimula ang episode natin this week, may gusto lang po akong tanungin sa ating mga viewers. Lalo-lalo na po sa ating mga nanonood or sa ating mga kababayan. Alam nyo ba kung saan napupunta ang mga basura na kung saan-saan lang natin tinatapon? Yung tapon dito, tapon doon. Yung nakasanayan natin na alam naman nating mali. Kung hindi nyo pa alam, kadalasan ang mga basura na tinatapon natin kung saan-saan, napupunta ito sa iba't ibang bahagi ng mga estero, hindi lang po dito sa Metro Manila, but all throughout the archipelago. Pag naipon, nagbabara. Tapos pag umulan, magrereklamo tayo na lagi na lang baha. Yan po ang sanhi ng mga ginagawa natin na kung saan-saan na pagtapon ng mga basura. Hindi lang mabilis na pagbaha ang nagiging epekto nito. Ang pagbabara ng mga estero, dumadagdag din dito, kung hindi nyo alam, polusyon. At para ma-address ito, isinasagawa ng MMDA ang tinatawag nating Bayanihan sa Estero. Ito ang programa na ang layunin po nito ay malinis at maging maayos ang mga estero sa iba't ibang bahagi at iba't ibang daluyan ng mga tubig o ng estero sa buong Metro Manila. Kaya sa episode na ito, pag-usapan naman natin tungkol dito sa mga programa na kung saan kasama natin, of course, ang direktor po ng ating Flood Control at Sewage Management Facility, Director Mark Navarro. Sir, Ay, good morning. Good Kumusta morning po ba o... pwede na kung ano Pwede gusto na. mo. Good morning, good morning. Okay, good morning. Ayun na Sige. nga, nasabi ko kanina, yung tungkol sa mga basura na meron tayong mga programa na tinatawag natin Bayanihan sa Estero Program. Maaari niyo po bang i-share sa ating mga viewers, ano po ba itong tinatawag natin bayanihan na programa ng MMDA? Okay, siyempre alam mo naman pag sinabi nating bayanihan. Una, ang talagang adikain ng bayanihan sa estero ay linisin yung ating mga waterways, yung estero specifically. Ito ay nilaunch natin last year, August 2, 2025, kasama natin ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at iba't ibang mga national agencies gaya ng DPWH, DepEd, DOLE, DNR. Nandyan yung mga agencies na to para suportahan kasi nga bayanihan eh. Pag sinabi natin Correct. bayanihan, Lahat. talagang tulong-tulong. Tulong-tulong, yes. Because nakita ng ating chairman na ito talaga ang isa sa major problem ng ating baha. Bukod siyempre sa mga ibang bagay, kailangan nating address yung pinaka-immediate concern. Saan ba talaga dadaan ang tubig? Paano ba siya makakarating sa kanyang papupuntahan? Usually naman, Manila Bay naman yan, tsaka Laguna Lake. So, ito yung pinakamabilis na paraan para kailangan linisin natin at tulong-tulong tayong maglilinis. Kung paano natin pararatingin yung tubig doon nga sa major bodies natin, major bodies of water. So, sabi ni Chairman, kailangan na natin ng tulong. Tama. Ito na, bayanihan na nga eh. Kailangan nating i-address to. So, what we did, we launched it. Kasama yung mga iba't ibang agency. In-identify natin. Nung una, we identified 23 priority creeks. Ito talaga yung mga flood-prone areas. So, ang dilaunch natin ito sa Bully Creek sa Pasig. Pag nakita nyo tong creek na to, right now, nung start natin to, parang
one kilometer yung makikita mo, punong-puno ng water hyacinth. At below sa water hyacinth, punong-puno ng basura. Basura, no? So Oo. imagine that, no, Director Mark. Yes. Akala natin, yung body of water na yon hyacinth lang. Yung Yes. pala sa ilalim nun, that's the deeper root of the problem. Yeah, kasi natatago eh. Naitago ng water hyacinth sa ilalim, may mga basura pala. Tapos, siyempre, siltation, may mga burak na rin. Talagang marami. And this is only yung nakita lang natin, ha. So, kaya lang, nung ginawa na namin to, we extended na. Talagang tuloy-tuloy na yung Tama. Director Oo. Mark, alam mo, para sa viewers din natin, no, baka marami pang hindi nakakaalam, yung mga water hyacinth na yan, akala natin mga water plants lang yan. Pero it has a negative effect when it comes sa mga estero, bodies of water natin. Am I correct? And can you briefly explain bakit natin tinatanggal din yung mga water hyacinth? Definitely kasi, it's in the body of water mismo eh. So, obstruction na rin siya. Nagiging obstruction siya sa Parang flow. illegal parking lang Oo, pala. Obstruction. Obstruction na rin siya ng tubig eh. Yung flow ng water pag may nakaharang na water hyacinth doon. And sad to say, wala siyang masyadong value or effect. Hindi ganun yung effect niya. So, kaya lang, again, maganda kasing leeway na rin to, no? Nakita natin na merong water hyacinth sa ating estero. So, anong susunod natin gawin? I-harvest natin. So ngayon, meron pa ulit proyekto ang ating ahensya na yun nga, yung ating water hyacinth, kino-convert nating lily pads. Sample kaagad. Ito. Yan, gawa natin. Gawa natin yan. Water hyacinth base yan. At saka hindi lang yan, may mga charcoal pa tayo. So meron din. So talagang kumbaga kinonvert natin yung mga tingin natin na obstruction sa estero natin, anong pwede nating gawin? So kumbaga we're hitting several birds in one stone. Nalilinis natin ang estero. We do basically a recycling facility to convert it to something usable or tulad nga niya, ornamental, no? So napakaganda pala ng proyekto na ginagawa natin, not only to clean up the estero, but it also extends the benefits. Yes, and put the waste into a better use. Yun Tama naman yan. di ba? Pero alam mo, Director Mark, I think the bottom line din, no, hindi lang naman dapat maganda yung bayanihan natin. Pero I think the bottom line here also is yung disiplina, no, ng ating mga kababayan. Well, yun yung sad truth na nga eh. Sad truth, every time na tinatanong ako ano ba talaga ang cost ng Well, marami namang causes ng baha. But I think number one here in our country is really basura. Kasi we are hauling at least doon sa area na nalinis natin ng estero, 7,000 last year. Ngayon, nasa 4,000 tayo, first semester. First semester. We are just talking doon sa nating basura. Sa estero pa lang. Not to mention yung sa mga pumping stations, sa drainage at saka sa natin, mga laterals. Meron ding nakukuhang basura doon. And it's really sad kasi parang lang naman yan eh, straw. Di ba? Yung straw mo, pag uminom ka ng straw sa isang coffee shop, pag nabarahan ng ng sago, hindi mo na mainom. Hindi na mainom. It's the same principle. Kahit na, sabi ko nga parang ngayon, kahit na siguro kasing laki na ng EDSA ang ating drainage, kung ang haharang naman, kama, sofa, plywood, di ganun din. And I think, may mga nakukuha tayong mga ganung basura, di ba? Nasa pumping station I've seen several operations ng ating bayanihan. Nagugulat nga ako. Imagine mo sa estero, bigla kami may makukuha na kutsyon. Yes. So imagine that, no? Pag yun ang nabara sa estero, ay talaga kung hindi bumaha, ewan ko na kung ano mangyayari. And the people dun sa living within the estero, or not even those people only, na pag-akala nila yung mga maliliit nilang tinatapon, or nothing, pero combined, it will really clog our drainages. And not only the drainages, pati yung estero mismo. Kasi nababawasan yung capacity yung flow ng water. Imbes na naturally, dire-diretso lang. Isipin mo, isa lang humarang doon. Isa lang ang bumara doon. I mean, yung usual natin, yung mga pocket flooding. Yes. I've seen several, ako mismo, pag tinanggal mo lang yung sa mga inlet, tuloy-tuloy na yung wala daloy, naman no? dapat baha. Actually, sa area totoo yan, no? Yeah. Minsan, pag nagki-clearing din kami when it comes to road clearing, makikita mo may mga pocket floods.
Pero pag binuksan mo lang naman pala yung isang nakaharang doon, makikita mo, Yeah, tuloy-tuloy. tuloy-tuloy ang So, flow. imagine the smallest obstruction or the smallest ways, it impacts a very big matter na when it comes to lalo-lalo na pagdating sa baha. Yes. And Director Mark, MMDA as the lead implementor and as the lead agency when it comes to this Bayanihan program, ano naman ang kumbaga coordination and what are the key roles and responsibilities of the LGUs, especially the barangay? Ay, syempre. Dahil syempre sila yung smallest unit ng ating society and usually sila talaga yung nasa ground. Sila yung nakakakita. So, kaya nga ito naging talaga natin, yung bayanihan yung programa natin. For them to see na we are doing our best. Naglilinis kami. Pero you should also help us. Like, syempre, nandyan yung information and educational campaign natin. Telling people na, may nakabara dyan, huwag naman kayong magtapon. Nagsisimula dyan ang barangay. Tama. Siyempre, nandyan din ang LGUs natin. Now, ano yung mga pwede nating itulong? Nandyan ang DNR for their, siyempre, mga puno. Minsan may mga ligaw din naman tayong mga puno na pinapaalam namin pag kailangan tanggalin. Kasi we say ligaw, kasi naturally, hindi naman sila dapat Correct. nandoon. Nandoon. It's also an obstruction pag may malaki kang puno na nandoon sa creek. Of course, the tupad of Dole, Mhm. nandyan minsan yung tulong din ng DPWH, yung mga gamit nila. And we also called out yung help ng ating mga civil society organizations. Like, syempre, nagpapasalamat tayo sa Lusutan Group dahil sila yung nag-provide ng mga maliliit na mga Mga gamit natin. Oo, like yung mga raker natin, wheelbarrow, gloves, may mga ganun eh. And not only that hindi lang naman dun sa part na, of course, baka makalimutan ko, DNR, yung Estero Rangers nila. Oh, yes. Talaga Tama. nagpapasalamat din tayo dun sa Estero Rangers ng DNR. And aside from that, I was saying, meron din tayong like yung mga fraternities, we ask help sa kanila para naman sila rin nasa alam mo Nasa naman ground. yung mga yan, nasa ground Yes. sila. Tapos we also yung mga grab and kasi di ba nasa kalsada rin Nasa sila kalsada rin, yes. Oo, kasi pag nakita nila, parang may pocket flooding pakisuyo na lang. Yun na nga lang Correct. yung term ko, pakisuyo. Pakisuyo. Tanggalin nyo na lang yung kasi kesa yung tatawag kayo sa amin, oy, baha rito. Yung pala, pag inaral mo, tatanggalin lang yun. Yung pala, may na-stock lang na na plastic, Sa bote ng ino. soft drinks. So, it's safe to say that itong mga pagki-clean up ng mga estero natin, it's not just about a whole government approach. It is also about the responsibility, collaboration, coordination ng not only LGU, but also, syempre, the private sector. So, it's Yes. very safe to say na ang kalinisan sa kapaligiran ay responsibilidad ng bawat isang mamamayan. Ay, of course. That is very true. All of these things really affects us. Hindi lang tayo. It may be it's my calling, it's my job. But hindi lang yun kasi even before I entered government, I'm very, very particular about this thing. Sabi ko nga, may tinayo ako dati na parang environmental organization. Environmentalist kasi ako. Na ito yung concern. Di ba? Simple plastic straw. Hindi mo naman kailangan ng straw. Ba't ka pa nag-straw? Exactly. Di ba? And Mas it's just masarap a nga waste. uminom ng soft drinks ang baso, walang straw, di ba? Yeah, di ba? Ano, These things. It's really safe to say na talagang responsibilidad natin bilang isang mamamayan na sabi nga natin dati, tapat mo, linis mo. Director Mark, MMDA as, again, the lead implementer of this, paano natin pinipili yung mga esterong nilinisin natin? Kasi we have about more than 20 esteros within Metro Manila. So, paano natin napipili? Ano dapat yung unahin? How does the process go? Technically speaking, there are 273 esteros. Metro-wide, Metro Manila-wide. Prioritize natin last year, 23, because we already, na-identify naman natin yung mga flood-prone areas. Correct. And by identifying these flood-prone areas, na-identify natin yung 23 na importante na nakadikit dito sa flood-prone areas. Okay? Now, we exceeded that. Naka 37 yata tayo last year. 37 last year. Out of, dapat 23 lang, pinilit natin, talagang ni Chairman, go ka tayo Kasi talagang we really want na yung impact makita kagad So there are 37 yung natapos natin. Tapos this year, 25 ang target natin
Naka-40 na tayo as of May 2026. Ano pa lang, wala pang kalahating taon, no? Wala pang kalahating taon. So talagang yun yung parating pinupush natin kasi we want to ma-feel na kaagad ng tao yung impact. And I'm happy to say na this May, di ba, nag-ulan na. Umulan na ng konti. Ang dami ko Correct. segue, no? Ngayong May, umulan na. Tama. Oo, kasi sinasabi ko lang, yes, meron pa rin namang bumaha. Pero pag mapapansin nyo yung ngayon, compared sa mga dating baha, lalo na yung nasa jurisdiction ng MMDA, gutter deep na lang. Not only gutter deep, mabilis pa, at saka hindi na, sana, ngayon nasa mga 5 nga lang ang nabilang ko, parang 5 lang out of the flood-prone areas natin na nasa 100 plus. Ngayon, umulan nung sunod-sunod. Nakita naman natin, sunod-sunod dito Correct. May na to. So, hindi pa umaabot sa 10 per day pag umulan. Para mga 5, minsan 6, minsan 7 lang yung mga areas na nagbaba. Na for me, nakikita na natin na, wow, medyo may konting effect na. Diba? Malaking bagay na. Malaking And bagay. Actually, it's not konti. Malaking bagay. tuloy-tuloy lang. And feeling ko nga, sabi ko nga, kung 7,000 yung na-haul natin na basura nung August to December last year. Now, kalahati rin ng taon, same number of months, pero na-haul natin sa Bayanihan sa Estero, 4,000. If I am going to translate that, hopefully, may konting disiplina na. That's me saying na, based sa akin, parang 7,000 nung last year, naging 4,000 ngayon. Tignan muna ulit natin yung So, susunod na quarter. The number speaks for itself eh. Alam mo, totoo yan, Director Mark, no? Sinasabi nga nila, wala talaga tayong disiplina. But, Yes. I have a big but there. As long as there's initiative, there is consistent approach, unti-unti talagang maibabalik natin ang yes. disiplina. And true enough, no? Ako, araw-araw din ako nasa kalsada, unti-unti makikita natin, mayroong pagbabago eh. And that really matters. The small things, the small changes that happens, malaking bagay. But remember, changes does not happen overnight. Yes. Kailangan natin na lahat tayo nagtutulungan. Hindi lang po responsibilidad ng isang tao ang pag-aayos at paglilinis ng ating mga lansangan. Tulad ng ginagawa ng MMDA, ang paglilinis ng mga estero, pagtatapon ng basura na maayos at sa tamang lugar, ay hindi lang po dapat responsibilidad ng isang tao. It is the responsibility of everyone. Again, sasabihin ko nga sa inyo, responsibilidad ng bawat mamamayang Pilipino. Director Mark, we've seen a lot of improvements already. What can we expect more in the future? I believe we have launched a new program just recently na meron tayong mascot. Can we elaborate on that? Okay, yung yes to ayos natin. Yes. Talagang yes to ayos po. Yan, yes to ayos tayo. Yes to ayos. Yeah, it's a good project. Actually, it's an umbrella project na kasama dun yung ating bayanihan sa Estero. Kasi the idea of yes to ayos is really disciplina campaign. We really have to, yun na nga alam naman natin alam naman ng mga Pilipino yan I don't want to say na hindi nila alam. Correct. Alam nilang kailangan nilang magdisiplina. Alam naman nila na itatapon nila ang basura sa tamang lugar. I think the Disciplina campaign is just a strong reminder that we really have to do it at kailangan nating magtulungan. Simple things like, yun nga, throwing your garbage sa yung proper disposal of garbage, tamang pagtawid na nga lang tamang pag-park na lang. Talagang, di ba, yun lang, reminder lang naman po sa ating mga kababayan na ibulsa nyo, itapon sa tamang lugar, makabawas na nga. It's already a win for us. It's a win for the government. It's a win for everybody na yung baha mabawasan. Habang marami pa tayong mga projects na pinaplano, we are really, really doing our best. At sabi ko nga, hindi naman tayo tumitigil ng paglinis. Yes. Not only that, porque tag-ulan, summer, naglilinis tayo. January pa lang. Katatapos pa lang na magtapon ng New Year, ng kalat ng mga sa kalsada, nililinis na natin yan. Tuloy-tuloy tayo. The more na in-exert pa natin yung effort na paglilinis, pagtungtong ng tag-ulan, but we really need na yung support. Na mabawasan lang yung lilinisin. Diba? Hindi man masiro natin, mabawasan lang. It's already a win for our agency and for the rest of Metro Manila. Napakaganda ng sinabi ng ating director sa flood control. Alam nyo, uulitin ko, no? Our agency, the MMDA and other agencies, can implement stronger enforcement,
pwede tayo maging, of course, we want to be consistent sa mga ginagawa natin. But then again, at the end of the day, ang pinakamahalaga dito, yung pakikipagtulungan ng bawat mamamayang Pilipino. Sabi nga natin, ang paglilinis ng ating kapaligiran ay hindi po magagawa ng isang tao lamang. Ito po ay kinakailangan ng pakikipagtulungan ng bawat ahensya ng gobyerno at ang pinakamahalaga po dito, ang bawat kababayan po natin. So, Director Mark, it's safe to say that projects of MMDA ay definitely mas papalawakin pa natin ito. Mas magkakaroon pa rin po tayo ng mga programa na not only involving other government units but also as much as possible, we want to inspire people na ayusin natin ang ating lansangan. So, once again, maraming salamat, Director Mark Navarro of our Flood Control and Sewage Management sa oras na binigay niyo po sa amin ngayong araw na ito para kahit papaano naman mabigyan din natin ng kaunting impormasyon at malaman ng publiko at nating mga viewers kung ano po ang ginagawa natin when it comes to the estero cleanup at of course, yung bago nating programa, yung Yes to Ayos campaign po natin. So once again, Director Mark, maraming salamat sa inyong Pwede oras. ba akong magsalita muna? Sandali, pahabol. Ay, sige, go Sige, lang. pahabol lang. Actually, katatapusan ng meeting namin. And I really want to take this opportunity na ma-mention to. No? Yung Dole pala, maraming salamat po. At kayo po ay nagbibigay sa amin ng mga tupad na talagang naglilinis po. At kasama namin ang naglilinis sa buong Metro Manila lang ngayon. It's going to be a big project ngayong tag-ulan na to. Nakasama natin na maglilinis sa buong Metro Manila. Buong Metro Manila lang sinasabi natin because we really are going to address flood mitigation na talaga ang ating goal ngayon. Actually, madagdag ko na, no? Not only to thank our partner agencies, but also, Director Mark, I believe we've already extended our assistance sa paglilinis ng mga estero even beyond Metro Manila. May mga nakikita tayo na minsan na tumutulong na rin tayo dahil sabi nga natin, I'm not an engineer, but I believe yung mga waterways natin, it is interconnected not only within Metro Manila, but it also goes out to mga karatig nating probinsya. Mga kapitbahay. Mga kapitbahay natin. Siyempre, hindi lang naman yung creek na yan. Ngayon, nasa Metro Manila, pero nag-e-extend yan sa ating mga kapitbahay ng mga probinsya na. Di ba? Especially dyan sa east side. Yan. Ayan po. So, once again, Director Mark, maraming salamat sa oras na nilaan mo sa ating podcast. At dyan po, nagtatapos ang episode na ito ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat po na sumama sa atin ngayong araw para magkaroon tayo ng dagdag na kaalaman when it comes to flood control at syempre yung Yes to Ayos at yung Estero clean-up program natin. Tandaan po natin, ang bayanihan ay hindi lang po sa oras ng pangangailangan but also when it comes to cleaning up our environment and maintaining order sa ating mga kalsada. So once again, maraming salamat. Huwag niyo pong kakalimutan, like, share, and subscribe po kayo. Dito lang po yan sa Kwentong Kalsada, the MMDA Podcast.